Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, Yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Hintay-hintay lang. Darating yan. Alam nyo na. Si Atty. Topacio, darating yan. Kasi marami lang huyang pinagdadaan. Malayo kasi yung kanyang lugar kaya dadaanan niya talaga traffic. But anyway, habang nihintay na si Atty. Topacio, gusto ko lang magkomento kanina tungkol dun sa ating mga kaagapay kanina na nakausap araw sa inyong kaalaman, mga kaibigan. Ngayon po ay June 27, 2025. Ang bilis ng panahon, guys, di ba? At maraming natutuwa kasi ngayon po ay weekend. Yan, yung iba dyan mag-uuwian na. At yung iba naman po dyan ay may sweldo na. O, di ba? Congratulations. Yan. But anyway, guys, alam niyo naman po, dito po sa ating mga friendship, ay yung photo op po ng Pangulo, okay ako dyan. Alam niyo, marami yung kasing photo off na hindi naman importante. Pero this time, sa mga importanteng mga report, dapat po talaga naka-picture, di ba? Sa lahat ng panahon po, dapat po lahat ng ginagawa ho ninyo, hanggat maaari, documented yan. Naka-picture yan. Kaya walang problema. Sa tingin ko po, ay walang problema naman tungkol dyan sa photo op niya sa PIDEA. Yan. Okay yan. Anyway, this time mga kaibigan, para ko sa balitang maaga ng Yes Yes Show, Topacio. Suportado ho ng Pilipinas ang two-state solution na kapwa na ayon para sa Israel at Palestine. Ito ang inihayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos hikayatin ni Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas, na ang Pilipinas ay kumbisihin ang Israel na resolbahin ang humanitarian crisis sa Gaza. Tiniyak naman ni Jose Castro na kaisa ang Pilipinas at buong mundo sa panawagan na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine at syempre at tiyaking hindi mahadlangan ang anumang tulong para sa mga Palestino sa Gaza. Nabatid na nananawagan ang ambassador sa Department of Foreign Affairs na tulungan silang kumbinsihin ang Israel na tuldukan na ang humanitarian crisis. Naku, sana ho, no? Alam nyo, napakagandang mabuhay, napakaganda ng mga development ng bawat bansa. Tapos sisirain lang ng gera, di ba? Nasa na ho ba yung puso ng iba dyan? Bakit gustong-gusto nyo ng gera, di ba? At gustong-gusto ho ninyo yung mga patapangan. Sabi nga, alam nyo, noong araw, sabi ng lola ko, ang pagiging duwag ay hindi daw kahihiyan, no? Pero ang umiwas sa kaguluhan ay mas dinadakila pa daw yan. Yan. Dapat ho ganon, no? Dahil tayo ho naman ay mas gusto natin ng tahimik na pamumuhay. Marami ho tayong mga tao sa mundong ito na gusto ng peace and order, di ba? Sa mundo, ha? Hindi lang sa isang bansa, kundi halos sa lahat ng bansa. At alam naman po natin na sa bawat bansa ay meron ng kanya-kanyang mga development, may kanya-kanyang mga importante, mga infrastruktura na kung minsan, kung magkakagera po, ay talagang kawalan ng napakalaking halaga ng nagiging buhay ng tao pag ganyang may gera, di ba? At hindi lang po yan. Kung papansinin po natin, mga kaibigan, pansinin nga ho natin yung isipin na lang ho, ayan na. Ayan, sabi sa inyo, yes, hindi natin, okay. This time, mga kaibigan,
syempre, ako, pinaghintay ko sila para sa'yo. Ay, oo naman. Opo, good morning po. Magandang umaga. Pasensya na po kayo. Actually, nandiyan na ako kanina. Opo. Kaya lang, ini-interview tayo ng mga kapatid natin kaya pala. sa hanap buhay sa media. Opo. Di naman ako makapasok sa elevator kasi mapuputol. Okay. Oo, Tama. anyway, magandang umaga po, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na macho pa nga. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo lahat ng ugat sa inyong katawan kasi ang daming interview ngayon. Opo. Sapagkat kagabi, hindi ko nga inaasahan, ang bilis palang kumalat ngayon ng balita. Yes. Digital na talaga. Hinirang ako bilang tagapagsalita ng partidong PDP Wow! sa impeachment trial lamang. Sabi Hindi nila. ng buong partido, hindi natin kaya yon. Oo, sapagkat Okay. pinarapat po ng liderato ng PDP, ng Partido Democratic ng Pilipinas na eto pong impeachment trial, bagamat si Vice President Duterte ay hindi miyembro ng PDP. Etong issue ito ay napakalaki ng maaring maging not only legal but political ramification sa Pilipinas. Hindi lamang sa partido. This goes beyond the party. This goes beyond political parties, other political parties. This goes to the very heart of our institutions. Katulad ng Senado, ng House, Opo. ng Supreme Court, kung umakyat sa Supreme Court ang ibang mga legal questions. Remember, the last time there was an impeachment, Yes. nagkagulo-gulo. Unang-una, yung impeachment ni Pangulong Estrada, di ba? Na, yun ang naging trigger o gatilyo Opo. para sa People Power 2. Yung Muntik kay CJ Corona naman, naghati-hati until napatunayan na wala naman palang kasalanan. At dahil doon, dahil sa blowback o backlash ng impeachment na yon, ay natanggal naman si Sereno Opo. bilang punong mahistrado ng ating kataas-taasang hukuman. So, mahalaga po ang impeachment sa buhay ng ating bayan. Yun. Kaya nga ngayon, puro impeachment ang pinag-uusapan. Sabi ko nga, hindi naman dapat. Opo. Pero attorney, maganda yan at kayo na po ang spokesperson, no? So in other words, walang fake news. Hindi, tayo naman, we will Pag tell it manggagaling as sa it inyo. is. Katulad ngayon, merong mga grupo, katulad ng Tindig Pilipinas. Opo. Natatawa ako Eto, this is the official stand namin, Sabi nila, si Senators Bongo and Ronald De La Rosa daw ay mag-inhibit o wag sumali sa impeachment trial sapagkat sila ay biased. Bakit daw sila biased? Sapagkat si Bato daw ay naghain ng isang motion para ma-dismiss yung kaso. Na ito naman ay sinugundahan ni Bongo at ang nangyari ay na-remand. Sa halip ng outright dismissal, ni-remand sa House. Ngayon, sinasabi po nitong mga kontra kay VP Sara Duterte na unconstitutional daw itong ginawa nung 18 na bumoto for remand. So, ang makatuwid bagay, ang sinasabi nila, bias na itong mga 18. Hindi lamang si Bato o si Bongo ang biased. Kasi kumampi itong 18 na to sa gustong mangyari na i-remand. Di kung yun ang katuwiran mo, ipaparecuse mo yung 18? Anong matitira sa Senado? Ilan ba? 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6. Yung 6 ba makaka-convict o makaka-acquit? Di ba? 9 to acquit, di ba? 16 to convict. Anong gagawin ng 6 doon? So in other words, gusto nila sa kanila manggaling yung desisyon. Ngayon, sabi nila, kapartido daw. Ito daw ay allied kay Duterte. Unang-una, mga PDP po ito. 3 kasi ang PDP sa Senado sa ngayon. Si Senators De La Rosa, Ago, and Padilla. Robin Padilla. Okay. Kung yun ang batayan, di dapat yung mga senador na ang partido nila ay isa sa mga
na may mga miyembro doon sa House na bumoto for impeachment, dapat mag-recuse din sila. Yo. O, anong matitira? Eh di wala. O, unang-una, akbayan, di ba? Yung akbayan, pumirma. O, Opo. recuse mo si Risa. O, di ba? Nasyonalista, pumirma. Recuse yung nasyonalista doon. Magulo yan. Pero hindi, attorney, at least yun yung kanilang akala na pwede. Hindi, may grounds kung igagawin mo by analogy sa regular courts, may ground for recusation. Pero ang grounds for inhibition or recusation, dalawang kategorya yan. Ano po? Mandatory na hindi ka pwedeng hindi mag-recuse or yung discretionary. Okay, ano yung mandatory? Kamag-anak mo, until the 4th civil degree, yung akusado, meron bang pinsang buo doon si Sara Duterte? Tatay, nanay, kapatid, Wala. tiyo, tiya, wala naman. Wala. Lolo, wala naman. Sige. Kasi mahirap naman kung lolo ni Sara, si Bongo, hindi naman pwede. Chick yun eh. Lalo si Bato. Makasing edad lang yata sila. Di ba? O tatay. Hindi pwede. Alam ka namang may anak siya ron. Hindi naman anak ni Sara Duterte si Bongo. O si Bato de la Rosa. Pero attorney, at least Yan ang mandatory. naliliwanagan. Number 2, meron siyang financial interest. Wala namang pinag-uusapang pera sa impeachment. Oh. Ang epekto ng impeachment, matatanggal ka sa pwesto at hindi ka makakatakbong muli. Anong financial interest mo dyan? Di ba? Wala Wala akong nakikitang mandatory. Oo. Yung discretionary, yan ay address to the sound discretion. Kaya lang, ang hindi kasi alam nitong mga tindig assholes ay ang court, ang impeachment court, bagamat tinawag na korte, hindi siya court in the strict sense. Kasi lahat naman ng political scientists ay nagsasabi at walang hindi Opo. na ang impeachment court ay political. Political, bakit? Kasi hindi naman mga huwes ito na talaga Ang principal function nitong mga senador ay to legislate. Okay. Number 2, sila ay halal ng bayan. Hindi ka naman katulad ng mga judge na appointed Opo. Number 3, hindi mo mapagkakaila na lahat ng mga senadors ay may either may political affiliation, may partido, or kung independent man, may mga built-in na mga adhikain na yan. Kung gagawin mo bias, lahat may biases yan. Politiko yan May mga stand yan sa iba't ibang mga issue. Kung bias ang iyong pagbabatayan, mag-inhibit Tanggal lahat yan. Wala kang impeachment court. Ganyan kakengkoy ang posisyon o tinitindigan nitong tindig Pilipinas. Kaya yung kakengkoyan nila, nakakatindig balahibo. Yan. Palagi mo, pagka titignan mo at susuriin itong kanilang stand, hindi tindig lambot. Lambot Pilipinas. Ay, hindi pala. Lantang Pilipinas. Oh my God. Lupaypay. Parang kanta ni Rufa May Quinto, di ba? Ano yun? Yung why, lupaypay. Dilayla. Why, lantang gulay. Di ba? Kaya sorry. Hindi ko agad na-accept yung message. But anyway, ganun ba? Okay umaasa lang. naman ako laging darating ka. Oo. Andiyan ka naman lagi. Yun ang nangyari dyan sa tindig. Okay. Alam niyo, ang tindig na yan, puro kakamutihan yan Yang mga taong yan, ikikwento ko sa iyo Sige po. Okay. Nung kami ay nasa labas ng Supreme Court, nung co-waranto hearings, kung saan i-decide yung fate ni then Chief Justice Sereno. Opo. Dalawang grupo yan. May mga pro-Sereno, may anti-Sereno. Kami yung anti-Sereno. Kami yung Anti-Sereno kayo. sumasigaw ng yes, yo, co-waranto. No, Sereno. Oo, kami yon. Sila, mas marami. May pera sila Sabi niyang mga Antay. yung mga antay, di nandito kami sa harap, yung pulis nga, nilagyan na ng 2 bus
para nga hindi magkainit na ng bawat grupo. Opo. Hinati na kami. Opo. Kung kaharap ka sa Supreme Court, kami nasa kaliwa, sila'y nasa kanan. Sa kanan. Ng Padre Faura. Opo. Nilagyan ng 2 bus ng pulis na malalaki. Okay. Yan, may mga pulis doon. Gusto nila ganito. Gusto nila umikot daw sila doon sa block, doon sa may, di ba, Taft. Yeah. Bago ano ba yung kalye roon, yung susunod, parang may park yun di ba? Opo. Gusto nilang umikot doon bago sa Rojas, papasok sila ng Taft. Ikot, Jericho march down nila. Hinahalintulad nila doon sa Biblia, yung Jericho yung nagtotorotot, di ba? Bago bumagsak yung walls of Jericho. Sabi ng pulis, hindi pwede. Hindi pwede dahil Oo, magugulo. kasi magugulo. Kaya nga binigyan namin. Alam nyo, nag-insist sila. Umikot sila. Dapat doon, sabi ng pulis, pagdating nyo sa dulo, bumalik kayo. Gusto nilang paikot. Nandun kami sa harap. Magkikita Share kami kayo. doon sa harap. Oo. Magkikita. Dumating yung mga kamoting yan. Ang ginawa ko, sabi ko sa mga tao ko, hali kayo, harangin natin. Hindi pinapahintulutan, hinarang namin. Bay, sila pa mayabang. Sabi ko, sige, dumaan kayo rito, pero halika, tinawag ko yung ground commander, escortan nyo. Kasi, kung ano-anong sinasabi nila laban sa amin, nagkakainitan. Siyempre ako, hindi ko papansinin yun. Ang papangit naman nila para pansinin ko pa sila. Yung ibang mga kasama ko, siyempre may mga maiinit ang ulo. Hindi mo Opo. maalis yan. Sila nga, maiinit ang ulo nila Opo. ang papangit nga ng mukha nila, ang iinit pa ng ulo nila. Oh, di ba? Hindi maganda yung pangit ka na, mainit pa ulo mo. Pag Hindi. ganun ka kapangit, katulad itong mga tindig, dapat mabait ka. Pero attorney, bawal. Ewan ko, bakit ganun, no? Hindi sila sumusunod sa rule. Oo, bay ayaw. Dapat may rule tayo Nag-i-insist. dyan. Ayun, di hinarang namin, hindi kami bumigay. Oh, sige, At sabi, kawawa rin yung ground commander, di ba? Dapat sila hindi rin sila nasusunod. pinadaan ng pulis. Ganyan ang Okay. ugali niyang mga yan. Entitled, akala mo sila lang ang tama Oh, sabi ko nga, gusto niyo pala magpa-inhibit, gawin yung tama yung proseso. Magpa-file kayo. Kayo naman, ang problema ay hindi naman kayo part ng trial Opo. pag inhibit nyo, dumaan kayo sa proseso. Sabi ko, there is no such thing as filing of motion by press release. Puro press release kayo ng press release Doon kayo sa court magsabi. Ayun, tama. Para masagot kayo. Ay, nako. Oo, Kaya pala, natraso ka. hindi, para silang itong house. Matigas ang ulo. Katulad noon, may pinapacertify sa kanila. Ngayon lang nila sinertify. Sinertify naman. Opo. Sinertify naman. Kaya lang, nagtagal. Tinignan siguro nila kung ano magiging reaksyon. Nung sinasabi ni Escudero, pwede silang makontempt kung di sila masusunod. Ayun, di sumunod. Bago, yung mga pinafile pa ng mga defense, ayaw pantanggapin. Ano bang laro nila? You think dahil hindi mo tinatanggap yan, walang mangyayari dyan? Siyempre, hindi pwede yun. Diba? Iba talaga yung alam mo yung Ayaw batas, tanggapin yung mga pinafile ni Vice President Sara Duterte. Ano ba namang style yun? Style bulok yun Tapos pinapafile. Oo, kanya nga. My goodness. Ipa-furnish, pero pina-furnish sila ng mga dokumento, yung sagot. Pina-furnish sila ng Senado. Refuse to receive sila ng refuse to receive. OMG. Pwede pa naman ganun. Di ba? Bago kung ano-ano pang sinasabi, katulad ditong si Teddy Casino. Hindi daw pwedeng i-dismiss yung complaint. Gumagaya na to kay Dan Fernandez ginugugol lang niya yung batas niya. Alam niyo, ang mahirap, hindi naman sa ating nilalait o minamaliit yung mga hindi nag-aral ng batas. Kanya lang, alam niyo po, we should concede na may limit yung ating talino. Parang ako, may sakit si Congressman Teves, di ba? Hindi ako pwede magmarunong na, Dok, ito yan talaga, ito yan. Opo. Siyempre, kung ano sasabihin ng doktor, etong dapat ganyan, etong dapat ganito. Susundin mo. Susundin natin kasi, bagamat pwede nating i-google yung mga, ano ba itong appendectomy, ano ba itong adhesion ng bituka, ano ba itong lazy stomach. Siyempre, hanggang doon na lang ang knowledge natin. Correct. Ito, nag-aral to ng 10 taon. Magiging mas marunong ka pa. Yan ang ginagawa nila. Pwede mong i-google yan, pero may mga sinuosities, may mga subtleties, may mga nuances
ha, na hindi mo alam sapagkat hindi ka nag-aral ng 4 na taon at kalahati ng batas. Ayun. Katulad nito, hindi daw pwedeng i-dismiss. E paano kung walang jurisdiction? Sabi ko nga, it is elementary that any court, including the impeachment court, at the first instance, the first thing it does is to determine whether or not it has jurisdiction. Oh, halimbawa, RTC, nag-file ka ng injectment, unang-una. Hindi appeal, ha? Opo. Sasabihin yan, hindi kami pwedeng tumanggap ng ejectment. Metropolitan Trial Court po kayo pumunta. Oh, hindi mo pwedeng tanggapin, Na hindi naman litisin mo, sa'yo. then sabihin, ay, sorry ha, wala kaming jurisdiction. Sayang oras, sayang ang pera, sayang ang effort. Correct. Ganon din ang impeachment court. Bagamat sinasabi natin, it is not a court in the strictest sense of the word, ay ganon din. Kung walang jurisdiction, kung nagba-violate ng 1-year ban, eh bakit mo hihiringin? Eh unconstitutional nga. Kaya nga ni-remand para masiguro na hindi lumalabag. So later on, hindi na mareraise ang defense na, oy, violative ng 1-year ban yan. Yun. O, lalo silang napahirapan. Oo nga, yun nga ang sinasabi ko. O wag nang magkate-katero, yung wala namang nalalaman. Kasi jurisdiction is the power to hear and decide a case. If at the outset you do not have jurisdiction, huwag mo nang i-hear yung case mo. Ayun. Diba? Ganun lang po yun. Napakasimple. In other words, ini-istorbo lang nila. Oh, in other words, kamote si Teddy Casino. Ayun. Ayan! Ano yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ito mga commercial information. Paalalahan po just in news flash breaking news make at this moment just mga kasama nagbabalik ang Yes, Yes, Yo. Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie de Guzman. at syempre narito na tayo once again sa ating paboritong bahagi na Pinamagatto. Pakita mo, tweet mo, uy. Mukhang maraming pahinga si Sir. Ayan. Okay, magandang umaga muli. Sa pagbati po, pinapaabot natin sa sa Komisyon ng Wikang Filipino. Congratulations po. My Voice, ayan, para sa inyong lahat yan. Of course, Diego Magpantay Jr. and company, sa inyo pong lahat. Salamat, Kaloy Tolentino. Hello po sa Zafra family. Michael Delara, salamat po. Josephine Salvador and family. Maraming salamat sa iyo, lalo na sa iyong husband, nagwapong-gwapo, 91 years old, of course. Ayan. Iba talaga pag ganun ang edad, no? Parang lalo tayo na in Sabi love. nga nila, youth is beauty. Yes. And time is the enemy of beauty. Oh, yeah. Ayan. At hello din kay Michael Marisa Malyari, of course. Attorney Malyari, get well soon. Yan, Ba't may Ellie sakit pa Malyari. si Daw Ellie? yung daw po yung red blood cell, kulang. Ang laki ng kulang. Mentor Magbigay tayo Jose ng Fuster red blood Jr. cells. Ay, nako, Attorney, salamat sa'yo. Sige, mag-donate ka ng dugo mo, ha? Ayan. At syempre, balik sa'yo, sir. Okay, eto, marami na naman tayong mga YouTubers. Yan. Yan. Miss ka na nila. Oo, eto ka muna, naglo-load pa eh. Medyo ni-refresh ko eh, nawala eh. Ayan. Anyway, si Michael Guy muna. Si Rolly Mende Tomas. Ay, happy birthday! Happy birthday! Kay former first gentleman Jose Miguel Arroyo today. Wow, Ang happy kanyang birthday. Si Raul Paras, si Attorney Roma Valdez, si Yo. Ryan Ang, si Cathy Palamos. Hello po. Yan, si Kong Mikey Arroyo. Siyempre, Kong narito, Mikey. oo. Si Ramil Oliveros, yan, si Attorney Rui Rondain. Nandyan, si Doc, hindi pala Attorney, Dr. Rani Reyes, dentista yan. O na, hindi siya nasa Maynila ngayon, nasa Quezon siya for a wedding. Oo. At siyempre, si Willie Keng, si Hi. Alex Cruz. Yan. Si Louie and Nas Gamboa, Richard Chuateco, Opo. William Gatchalian, Andrew Tan ay mga kasama natin yan ngayon umagang ito. At ito na,
Ang Yan, ating mga YouTuber, si Gerald Calzado. Good day, attorney, always watching from Dep-Dep. Alamano Country. Dep-Dep. Ano yun? Dep-Dep. Hanapin mo si Pangulong Marcos, yung Dep-Dep. Okay. Selma Tariman, hello po, attorney, from South Korea, Shian Hello L. po. Stella Camacho, yan. Oh. Sa Alamano Country pa rin. Ano ba yan? Saan ba yun? Roxanne Costo, Queensland, Hello po. Australia. Selma Tariman, ay congrats daw sa akin. Thank you po. Kelly Flores, May Sagun. Silent viewer here watching from Guangzhou. Wow. Marites Kangke, dumating ka rin. Opo, kanina pa po ako at hindi lang ako makapasok-pasok sa Stranded sa elevator. Kasi mapuputol, nakakahiya naman dun sa mga kasama natin sa hanap buhay. John Okay. Haver Manalang. Iyan. Linda Vitaliano, Bulacan. India naman, si Bayaning Pinoy, Beth Suson, Dubai. Hi. Nelly Valentino, I'm sorry. Yan. Watching from Singapore, Rufino Servito, Caloocan South. Ray Bakirel, Hong Kong. Aha. Si Meljo Calino, Divine Bacani, Hong Kong din. Sharjah, UAE. Si Jason Kapispisan, Kulas Sisi. Hindi po tindig ang pinaglalaban ng grupo. Baluktot po, Maldita at Lucrecia. Hello, Mr. Sexapil. Greetings from Japan. Vicky C. Ronald Pagyo, Pampanga East. Retsam MMK. Yan mga sinasabi nilang mga Southeast yan. Mga distrito eklesyastiko po natin yan. Okay. Yan, Wow. mga kapatid, Kapatid, yan. Oo, yan. Oo. Shout out, attorney. Quintanar family from Davao del Sur. Shout out natin ng Quintanar family. 1, 2, 3. Quintanar family! Yahoy! From Retsam MMK Cloud9. Hi. Si Gadi Alberto Romel Lopez, Ronald Pagyo, Roldan Franco. Kamoting kahoy ba o kamoting bagi? Hindi, kamoting may ulalupo. Roldan Francisco, siguro kamoting may ulalo. Tama si Roldan Francisco. Ayun. Mahar Luca Alpotera, congrats daw. Edgar Congrats. Mendoza, Sydney, Australia. Norma Crispulo, ang saya-saya, sabi niya. Ang saya-saya. Thank you. Ivane Libertad, Gadi Alberto, agree ako sa sinabi mo para may katapat si Auntie Claire. Walang katapat na Wala. pwede yun. Walang makakatulad doon. Matindi yun. Matindi yun. Ibang klaseng, ibang kategorya yun. Parang tayo ay nasa Earth, siya ay nasa Pluto. Okay. Esme. Jacinto Tugade, Maricel Manongsong. Nicely sa Ghana ng mamamayan. Manonood lang ako ng DWIC. Okay. Thank you po. Oo. Pamela. Yan, shout out kay Fred Ebrada, nahabi ko. Kay Fred Ebrada, shout out. 1, 2, 3. Fred Ebrada! Yahoy! May Duran Diaz. Watching from Hong Kong, Ricky Vancouver, Jeffrey Arugay. Gerald Calzado, Edsel Lanuso Versosa, Apolinario Placido, Roy Lamela, Tony Zamora, Melvin Pacuan, yan, Cheryl Basto, Marilyn Vicente, ang dami ha. Bishop Frank Mendoza III, good morning po sa inyo. Good morning din po. Good morning. Jet Robles, Alaminos, Laguna. At least hindi Alamano, ano? Shout out, congrats. Josephine Samaniego, Ontario, Canada, Asyong Max. Hello. Yan. EJ Barte, shout out daw. Yan. Lynn Paros Olev, hello, kumusta? Ottawa, Canada. Yan. Wow. Melvin Pacuan pala is Ontario, Opo, Canada. Richard Ontario. Quezon. Thank you po sa panonood. Lalaine Sagon, Thank Josephine you. Samaniego. Shout out daw sa kanyang anak na si Mac Ashley. 1, 2, 3. Mac Ashley! Lalaine Sagon. Yan. Azarcon Job, Carlos Acuña, Ashley Marie. Ang dami ngayon ha. Agnes Bello, Eduardo Garcia, My Beshi, Joseph Arnel Aguilar. Ireland siya. Jenny Mendoza. Mary Luz Fandangani. Uy, speaking of Bello, happy birthday pala. Belated actually kay Secretary Bebot Bello. Hi. Happy Anyway. birthday. Oy, ito nakakabahala ito ha. Ako laging nababahala dito sa mga tirada nitong taong to, si Secretary Remulla. Yung isa. John Vic? Hindi yung pogi. Yung isa. Yung si John Vic yung pogi eh. Okay, si Boying. Si Boying. Oo. Anyway, eto kasi kita mo ha. Yung tungkol sa mga missing sabongero, bakit ba kasi ang DOJ natin
ang hilig-hilig sa prejudgment. Hindi ko sinasabing walang krimen, ha? Magkaliwanagan po tayo. Hindi ko sinasabing walang krimen, huwag panagutin yung mga taong may kasalanan dito sa mga sabungero. Ngunit, bakit ba parang pinangungunahan lagi ng ating Department of Justice ang hukuman, ang sarili niyang investigasyon? Ha? Parang assuming lagi Kita mo ang mga pahayag ni Secretary Remulla. Sabi niya, on the basis of one witness. Siyempre, may nakita ng mga bangkay. Very good naman. Tama naman yun at nakita na nga, ano? Yan. Bigla agad siyang nag-conclude na hindi naman natin alam ang basihan at hindi pa naman matagal yung investigasyon. Mayroon daw malawakang pagpatay na patungkol sa isabong. At may sangkot pa daw mga public officials at mga police officials. Hala. Ang bilis naman niya mag-conclude. Parang itong kay Tevez, 2 araw pa lang si Tevez na ang guilty. Ito, siya yung producer, may director. Na hindi pa nga naimbestigahan, hindi pa nga nakikita lahat ng anggulo. Bago, itong nakakainis dito rin ha. Sinabi ni Remulla na nagyabang daw yung puno nung sindikatong yon. May sindikato na agad no? Isang witness pa lang ang nakakausap. May sindikato na, sangkot na mga public officials, sangkot na mga pulis. Binigyan niya ng bahid ang buong police force. Binigyan niya ng bahid ang lahat ng mga local officials. At, eto pa, binigyan niya ng bahid ang buong judicial system ng Pilipinas. Kasi nagyabang daw. Hindi ko nga malaman kung saan, anong basihan nito Baka hearsay lang naman. Ang paghilig nitong si Boyeng Remulla sa candy. Ano yung candy? Hershey? Hearsay? Yung mga walang batayan. Di ba napakarami ng fake news nito? Opo. Kaya uuwi na daw si Tevez ilang beses. That Napauwi time, nila. Pero kamakailan lang. Ilang Opo. beses nila sinasabing malapit nang matapos, may extradite, o binraso pa nila. Kung hindi pa nila binraso, hindi pa niya napauwi, di ba? Etong si Harry Roque. Di ba? Kaya uuwi na daw, wala daw asylum, hindi na daw pwede magtagal sa Netherlands. Ayun ay makapagtuturo pa pala sa isang universidad doon. Eto, sinabi na naman niya, nagyabang yung head ng sindikato, kaya daw niya kahit anong korte. Ngayon, kinakausap niya yung Chief Justice. Ay, teka muna. Ano bang problema nitong taong ito na parang kung ang tingin niya kung ano yung conclusion niya, yun na yun ang katotohanan. At kakausapin mo pa yung Chief Justice, agad-agaran. Tignan mo muna. Kasi hindi porkit nagyabang isang tao, kaya ko yan. Kaya nga niya yan. Tignan mo muna. Parang sinabi mo na rin na dahil mayaman itong taong ito, ay kaya niya ang hukuman. Hindi siya kayang i-convict. Hindi siya kayang ipa-aresto dahil mayaman siya. Parang sinabi mo na rin, may problema ang buong judicial system natin na kapag mayaman ay hindi kayang i-convict, walang justice. Kung yan ang reasoning ni Boyeng Remulla, pwede rin nating sabihin, kaya naabsuelto yung anak mo kasi makapangyarihan kayo dahil mayaman kayo, nasa poder ka. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Di lahat na lang under a cloud. Pati yung pagka-absuelto sa anak mo. Di ba? Nadamay tuloy. Kaya nga, ito nga ang sinasabi ko. Wala pa naman, isang witness pa lang, yung sinabi, ang pangalan nun, Totoy ba yun? Totoy ba? Yes, Totoy. Totong. Titong. Toting. Titong. Ang pangalan nun, Kwan? Totong Day. Totoy. Oo. Totoy nga. Hindi ko malaman kung Totoy, Titoy, Toti. Hindi naman, ibang mga kombinasyon, parang pangit Totoy, Titoy, Toti. Yung susunod, pangit. Pag maraming, attorney, pag maraming naniwala sa kanya, lalabas na wala tayong justice system sa bansa. Yun nga, bakit ganun ang assumption? Base lamang sa hilaw na investigasyon. Yan ang mabigat sa ating justice system. Yan ang sinasabi ko, napaka-politicized. Nabababoy na yung justice department natin. Ang daming magagaling na professionals dyan sa justice system dahil lang yung leader mo medyo may pagkakengkoy ng konti ang takbo ng utak. Sisiraan pati judicial system. Ano ba yan? Diyos ko.
Ha? Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. 1, 2, 3, Yema! Ang oras, alas 11:45 ng umaga! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang ESSyo Topacio sa oras na Alas 11:48 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At Miss Oh, Juby de yeah. Ma'am Guzman. Juby, iba naman tayo. Opo. Wag muna tayong bumatikos ngayon sapagkat may dalawa tayong i-congratulate. Yes, Oo, sige. good news naman tayo. Okay. Unang-una, i-congratulate natin ang pamunuhan ng Philippine General Hospital Wow. sa pagpapasinaya ng kanilang bagong proyektong special parang Coco Martin lang ang dating. Ano po yun? Specialty! Ano ba yan? Ayan. Buyoy! Specialty. Kanya niya, buyoy pa. Special. Attorney nabuyoy ka na Ano ba yan? Okay, okay lang yan. Take two. Sorry, direct. Part of the Specialty! Yun! Yun. Center Construction! At kahapon yata to. Ewan ko kung kahapon o nung isang araw ay pinamunuhan po ni First Lady Liza Araneta Marcos ang time capsule. Opo. Diba meron yung time capsule? Ano ba nilalagay sa time capsule? Mga vitamina ba yun? ko po Capsule Oo. Ito yung laying ng cornerstone. Yung unang-unang ilalagay para sa pundasyon. Symbolic ito. Okay. Ang kasama niya ay sina PGH Director Dr. Gap Legaspi, Yun. Manila Mayor Hani Lacuna, Health Secretary Ted Herbosa, UP President Angelo Jimenez, Public Works Secretary Manuel Bonoan at UP Manila Chancellor Dr. Michael Pian. Ito ay magiging 16 na palapag Wow. That's good. at Oh, magkakaroon yeah. ng 45, I'm sorry, 450 mga kama. Ibig sabihin, 450 50. patients. Yan, isang bagong emergency at operating rooms, ICU at mga klinika. Wow, that's good. Ay napapanahon na sapagkat 1908 pa, kung ako hindi nagkakamali, ang pagtatag ng PGH. Yan. At actually, napakaganda po ng PGH. Opo. Magagaling ang mga doktor, world class. Correct. Mga equipment, Yes. puro state of the art, Opo. puro latest. Yes. Yung gusali lang nila, medyo luma. Actually, ang gusto ko sana mangyari noon kung meron lang akong poder o kapangyarihan, ma-restore yung building na yun. Historic building yun eh. Kumbaga, konting ano lang. Oo, konting restoration lang yun. Wala namang problema kung may modernong gusali na itatayo sa tabi. Pero yung old building, since historic yun, dapat yun ma-preserve. Huwag mawala. Parang yung building dun sa Aroseros na dating ombudsman, ngayon ay Hall of Justice. Oh, yes, yes. Historic yun. At saka ang tibay. Oh. Biro mo, Pulido luman-luman ang gawa. Nandoon lang ako kahapon for a hearing. Apo. Biro mo, luman-luma yung building. Tingin ko yun before the war or right after the war. Wala kang makikitang lamat. Wala kang crack na makikita. Ganun kasi ang construction noon. Oh, yun. O kasi wala pa noong mga kontratistang mga congressmen at wala pa yung mga 40% Yun. na upfront na kurakot. So 100% ng cost. Halimbawa, yan ay 10 million. Noong panahon yun, malaki na 10 million. Opo. Kung yan ay 10 million, 10 10 million million talaga ang yung gagastusin. worth. Oo. Oh, Parang itong yeah. PGH na to, sana huwag nyo naman kupitan, mga may sakit na naman ito. At saka alam yung mga ko- kontratista, relax na lang kayo. Wag na to. Yung iba na lang siguro. Pero attorney, alam ko under ng foundation niya, PGH. Hindi, gobyerno talaga ito. Under gobyerno. to ng DOH. Pero yung foundation noon, wala na ba yun? Hindi, siguro may foundation ito. Hindi ko alam eh. Kasi parang na-meet ko yun. Eto nga sabi ko nga, kung ako ay magiging mambabatas, Opo. i-exempt ko sa tax ang PGH. Nagbabayad ng tax ito eh. Ito hindi maintindihan eh. 2 ospital lang sa Pilipinas ang under ng foundation. St. Luke's at Chinese General Hospital. Ah, okay. Pareho yung charitable, hindi nagbabayad ng tax yan. Dapat yung PGH. Ganun din. O ito pa palang maganda ha. Bukod doon sa 450 beds, mga klinika, operating rooms at ICU, meron pa siyang kitchen na maganda.
Dormitoryo para sa mga nurses siguro, saka sa mga doktor. Dining hall, may kantin pa, at may 300-seater na convention center. Wow. Kung saan pwedeng mag-discuss yung mga doktor sa mga latest na mga breakthroughs sa medical science. So, congratulate. Kanina pa ako Pinag-iisip lang sa'yo, attorney. Oo nga kanina pa yan Pinag-uusapan kanila. Sige. Kaya batiin po natin si First Lady Liza Araneta. Tayo naman, Yes. we will give credit where credit is due. Opo, ang ating First Lady of the Philippines. First Lady, si Secretary Herbosa, si Secretary Bonoan. Ang galing nito, si Secretary Bonoan, biro mo dati, nagtitinda ng bangus lang. Hindi ba siya yun? Hindi ko Bonoan na bangus. Hindi pa siya yun. Hindi siya yun. Iba yun. Si Director Gerald Regaspi at si UP Chancellor Michael P. Ito pala ang budget nila. Ito pala ang budget. 60. Kanina pa ako Wala yata sa kondisyon. 675.5 million. At ito ay matatapos sa 2028. Sana matapos. Let's keep our fingers crossed. Bago 2028 pa. 2027 pala. Oh. Bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028. Sana maabutan niya. Okay. Oo. Sana maabutan niya at ni Boying Remulla yung pagkatapos nito. Hindi, kasi sa tapat lang ng DOJ ito. Kaya dapat maabutan ni Boying Remulla. Ikaw naman, wala naman akong ibig sabihin. Ikaw naman, oo. Hindi po, okay lang po yan. Medyo konting fast track lang. Yan, oo. At, Fast track. wala nang kupitan sa fast track na. Oo. Oo, at isa pang pagbati bago tayo magtapos sa linggong ito. Oh. Yung mga naabsuelto ng hukuman sa 2013 Atimonan Shootout. Ito hindi ko kaibigan ito, hindi ko kakilala ito, hindi ko pa nakikita ito. Actually, ito nga yung nagtutulig sa kay Kong Teves, pero ito ay si Colonel Hansel Marantan na nasangkot dun sa 2013 na tinatawag na Atimonan Massacre. Okay. 12 years. Nakulong ito ng mga 3 taon kung hindi ako nagkakamali. Then nag-grant ng bail. Kasama ni Colonel Marantan ay sina Ramon Balawag, Grant Golyo, John Paulo Carastedo, Timoteo Orig. Orig na Orig ito Siguro Orig ang pronunciation nito, no? Hindi Orig. Di ba pagka Orig, original, Orig. Joselito de Guzman, Carlo Catakis, Arturo Sarmiento, Eduardo Orona, Nelson Indal, Ryan Sardea at Rodel Talento. Ano ba yung talento nito? Ay naabsuelto ng Manila Regional Trial Court Branch 27. Opo. At sinasabi nila na wala daw pong ebidensya na sila na itong Atimonan Massacre ay rob out. Rather, sabi ng hukuman, ito ay shootout. Sapagkat unang pinaputukan ang grupo ni Marantan ng mga kriminal. In fact, tinamaan at natumba. Hindi, tinamaan ng bala si Marantan at natumba. Ito, nakalagay, he was hit. Yan, he was hit by a bullet and fell down. Kaya, gumanti ng putok yung mga pulis. Oo. At alam ko, Pagtatanggol yun. Pagtatanggol, ayun the initial unlawful attack on Marantan with the use of a firearm hit and seriously injured Marantan and sent him to the ground. Bagsak, tinamaan. Kaya tinamaan. Yun lang. Ayun, alamin natin. Hindi natin alam. Kanya, since nagkaroon daw ng panganib sa buhay ng mga pulis, nararapat lamang, justified lang na sila ay magpaputok. Kaya doon napatay yung mga kriminal na heavily armed. Heavily armed. Yan. Iyon. Ang nag-absuelto ay si Judge Soriaso sa Manila. Yan. Okay. At ang nagpanalong abogado ay walang iba kundi si Attorney Toby Jokno. Yan. Congratulations. Congrats. Colonel. Si Colonel yata ngayon ay hepe ng pulis ng Davao City. Sa ngayon, kung hindi ako nakakamali, ako'y tama. Oh, yeah. At hindi pa rin alam kung anong mangyayari doon sa mga natanggal na mga pulis. Pero congratulations
Eto, wala akong pakialam dito kay Marantan. Akala ko nga guilty to, pero nagsalita ng hukuman, dapat ay igalang natin. Hindi yung ginagawa ni Boying Remulla na pinagdududahan lahat ng korte. Lahat ng Parang resort. sinasabi mo, nabibili lahat ng huwes dito. Napakasama mo. That's bad. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbibigay ba na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan! kasama Yan. si... Drew Nasino. No. Sa Lunes po, eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. Oh, yeah. At ako naman si Juvie de Guzman. Nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Oh, yeah. Kikitil sa inyong mga kasalanan At titimo sa inyong kaisipan na huwag makiki-appeal! 1, 2, 3. Yema! Happy Bye weekend! again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio.